Nakapag ko sa computer diri isa lang ka monitor ni atong gamit. Kini ang iyang display. Ano siya? So duha computer. Kaya ano man kini nga computer mao ni atong himuon nga maghimo og bootable device, mao ni laptop, then mao ni ang atong installan. So mo swap ka later on diri the moment nga matapos na nato ang process diri. So na ako ihatag na file sa inyo. Pag next week, ako na ipumunta sa inyong kuan. Ini nga file. Nato Windows 11. Kini siya. So duha ko file lang akong ihatag sa inyo. Kini Rufus of Windows 11 x64. So kanan siya lang mga files ang atong ipanghatag sa inyo. So pinahanglan mo na aning duha ka files kay para mao ni ang inyong gamiton nga mag-create mo og bootable device sa inyong flash drive. Kung wala mo aning ka file, pwede mo ka proceed sa pag-create sa tawag ani bootable device. So instruct kita karon o mag-demo kita kung saan na to pag-convert ni nga flash drive into a bootable device. So of course, ato na silang isa sa lahat sa atong mga ports. Then detect na siya din ha. Kung pangalan na naman ni last time kaya sa section B, nag-demo naman ko. Nakatay Windows 11 OS. So drive na rin nga, pangalan niya as Windows OS. So bootable device na actually si Jack. Pero ato na siyang i-reformat kaya para ang imong impili siya. Alright. So wala na niya siya iloon, di na ang part. So empty. So naamo yung flash drive na empty. So ang iyong flash drive, ayaw ninyo butang yung laing files kaya mawala ra na siya or inyo ato magula siya i-reformat kumbaga. So pwede po dili na ninyo i-reformat kaya anyway si Rufus si Jaman ang mismo ang mag-reformat ana. Alright, so balik kita diri sa duha ka app, mao ni kining Rufus of Windows 11. So ang atong i-on or ang atong i-open dining aning nga computer or aning nga device is si Rufus. So mao na ang iyang interface no sa Rufus. So naamoy mga selection din na device. Now kung duha ka buok flash drive na nakasaksak sa inyong computer, you have to very careful selecting kung asa dito nga drive ang inyong himuong bootable device. Di ba si masaya mo itong usa dahil nga naidaghan ito files, good luck ditong files nimo wala man to. So very careful to that. So hindi na siya select na. So this time since isa naman ka USB ang nakasaksak din so kanilang ang available din ha, Windows 11 OS na. Then next boot selection, i-select lang nato ang default din ha nga ISO image. Then select kita kung asa na siya si ISO nga image nga file. So mao ni siya. So kini si Windows 11 mao ni ang atong kini nga file karon. So pwede ni wala na to para dili tan libo gaani. 4.7 lagi to. So kani lang ang files actually ang among pamamatag. Lang. So kini ra. Pwede po naman ma-activate ito pero hindi din sasabi niya activate natin. So mga napakitaon, so natatry sa downloads na Windows 11 Dev 21966 something like that. So mauna siya ma-folder, then mauna siya ma-file. Then i-open na. Then, dahil sa partition scheme, ang atong gamiton is GPT kay ang kining isa man is ang old version, ang MDR. Pero ang mga bago karon ng mga computers manggod is kining GPT ang gamit nila. So UEFI na siya default and then ang sa imong label dinha nga pangalan sa volume. So ikaw ang punto kung unsa ang imong pangalan dinha sa imong volume. Pero na yung default na siya. This for example Win11. Example lang no. Then, i-default lang ng file system din ha, nga FAT32 o cluster size.
Then start na dayon kita o pag-convert sa atong USB into bootable device. So na-prompt din ha. Ang message, remove requirement for 4 GB RAM. So since 4 GB pataas mo nga itong RAM, ato na siyang i-enable. Then create local account with your username. So kining username na itong mapatada. The moment ka mag-create kita or atong i-install din, automatic i-assign niya as local name or username niya na. Kumbaga. So during this exercise, butangan ninyong pangalan sa inyong last name ang kana siya nga computer. So diri ako mag-specify kumbaga. So let's say for example ang ato ibutang din na is last name na ko lang no. Ako lang ato sa anay. So kana siya. So na ako ibuktuan nga computer. In that case, the moment nga ako ni siyang install, ang pangalan na OS is buktuan na dahil sa computer. So okay lang ko. Then format. So another computer is or process is accessing this device. Do you want to format it anyway? So of course format data, yes. Then okay. Destroy. So ma-destroy dito tanan ng mga files nga naa sa USB. Ani nga part medyo nakata kay magpaabot magudta kung kano sa matapos. So patience is a virtue. Yeah. So magpaabot lang ta. So appeal ni actually sa inyong counting timer sa pagmans maghimo na mo. So nakadepende na sa inyong laptop kung sa kapaspas o kung sa ka-original lang yung USB. Kaya kung wala na yung USB, dog gadget na mahuman. Sir, may marag. Pwede na mabot yung mga 20 minutes. Dali raman. Maro tayo chicken, kaya na sir. Oh. Yan pa, paghiwa pa na yung bootable device. Wala pa ta diri. Oh, nagkuha pala siya, naghiwa Tanggal pala pa sa ang USB mga nga sulod sa USB. matitake siya sa computer. So, ipang-transfer pa niya ang mga files sa OS, ikan direct pasingon sa imong USB. Open ang process. So, nag-copy pa tag files, ikan sa USB, para mo na yan, nag-saksak diri asset later on. So, ang talang ko diri, mag-ready close. Then, sumatrakan talang ko. Di ba, i-check Wala na. So, swap na niya tayo sa PCAS na computer. Dito kita sa SDMI 1. So, dito sa SDMI 1, sa atong computer, dito mag-check. Ato nang isaksak dito sa atong port, sa USB. So, check lang nato kung na may files. No? Before mo mag-kuhan, tawag, format, i-check sa ninyo ang USB kung na may loon. So, pag naana ganin sabot successful ang katong pag-create siya as bootable device. That's the time na inyo na dahil na siyang i-restart. So, restart mo, follow. Then, while starting, pag once ma-off siya, press mo sa del. Kini. Ito na ninyo permente. Kaya para ma-display itong BIOS na interface. BIOS ito. Kana. Dapat makita ninyo na. Kaya kung dili ganin na siya mo display mo, largo mo sa OS, dili mo makasulod sa inyong installation. So, ang importante, sunod ninyo na kini nga interface. So, kini siya nga interface, naman tayo main, advanced, chipset, dili lang mo sa boot. So, dili sa boot, mao ni ang atong i-change din hiya, nga kining option 1, kini boot option 1, dapat ang katong USB nga kini ang iyang ibutang diha. So that pag once mag-open siya or mag-on siya, ang una niya basahon nga drive is dili itong imong internal nga drive, katong imong SSD. Kinaaman na siya yung SSD, di ba? Sa sulod. Kinaaman na siya ingani sa sulod. Dito po nakabutang ang OS. So na dito. But then, ang atong aim diha is dili siya unahon pag-detect. Unahon na to ang kining USB. Kana siya. So atong i-change ang iyang sequence diha. So dali akin na sa boot manager, select lang nato ni si Jet Plus diri kini. Then sa sequence number 2, finish siya. Then nag-design pa na si Windows boot diha.
So yung lahi lang na si Windows boot. Kumbaga. So una to mga USB nga kinigit flash. Then pag once na una na sila, that's the time na mag-exit na ka. So na may exit na rin nga save and exit. So na kay F10 sa keyboard function 10, press na, then enter for yes. Then paabot ka mo restart. Ayan na dayon i-press ang del. Ayan na, basag dahil na siya. And then, let it be nga, mo-detect na ang katong flash drive. So, pag once ma-detect na niya ang flash drive, na ay interface na dayon mo gawas. What is that? What is the meaning of this? Okay, baliktad na ito. Restart out. Dapat una ang Una na itong isa. atong UA. Oo, yun. Ano sir, si Jet. So, balik na sa boot. Unahon na itong UE. Na ano na, daan dira sir pagkot. Oh, mutunga man na dira. Kung nakasaksak na ni yung flash drive, kini si Jam mutunga na ni. Kini. O kini. So nahon sa ni budget ni si UEFI. Diesel pa to si Jet Flash. So then F flash ka. Yes. So mana siya. Nahon na nimo. Mga na, dajan sir. Then hopefully ma-detect niya ang atong gihimo nga portable. Dugay na po na dira sir? Ah, di man. Paabot lang ta kadali. Mga ilan lang minutes. Basta kayo maka-restart ra. Ako lang aim niya. Start na siya. Basta ang importante is dili mo magbalik atong Windows ng original niya kanina. Mura na ang pinaka-aim nato nga di ta ato makabalik. Dapat Nailayan na Windows, nailayan na environment ng display niya. balain na video ang lain na po Balik ni ka Des. sa boot sequence. Kana. So, ini dyan ang Kana pinaka-main dapat. interface. Naantay Windows setup. So, kung mo display na kuntugo na ka. Kay US. Pero kung dili ganyan na mo display, balik ka, restart na boot. Boot na po ka sequence. Potrohon na po din mo itong boot sequence ka ganina. Kaya para, or kung dili gani, na ay tendency nga dili na sa mo display, ang imong paghimo sa bootable device ang medyo nakurap. O nakurap to siya or walang plaster. So ano siya. Although correct na imong boot sequence, giuna na imong flash drive, di baylo-baylo na nimo. Then dili gihapon tong display mo, sulod gihapon ka sa OS, nakatong original niya nga OS. So, ang problema ni Mana dito ka sa paghimo og bootable device. Mana, patroho na pud nimo na sa pag-process. So katong ganina nga process nato sa bootable, mao na pa to imong patrohon. Malikod. Sa balikon to nimo. Kung dili jud ni siya mo-display, kana sa kung dili ni siya mo-display. Kini man jud nakatong pinaka-aim. So language, English, default lang ta, English, then US, and keyboard. Next, then install now. So setup is start. Dali raman ni mga bata. Maladay na yan. So diri of course wala man tay product key kay kano naman talaga Crack. crack pa man ta. So diri ang ta sa I don't have a product key, no? Ayan lang ta mag-mix kay wala man tay ma-input diha nga number. Diri ra ta sa I don't have a product key. Then pili ta diri na ay mga option, ay home, na ay education, na ay pro, na ay pro education, and so on and so forth. Pero dili aron ta sa kini, Windows 11 Pro. Oh, so dili ta sa Windows 11 Pro. Then next ta. Pwede na yung sa laptop sir? Oh yes, laptop. Oh man. Oh man yung process, laptop, computer, on sa mga computers. On is ang process. Oh man siya. So next sa tada yon, accept ra, accept na to na. Then dili ta sa upgrade, dili ta sa custom, ha. So dili din mo sa ikaduhang option sa advance. So dili sa advance magod from the scratch jud ta. So after clicking sa advance nga option, kini na mga partition mo tungan ni sila. Pero ang atong himuon is ato na silang ipang-delete. So ipang-delete ato na horot. Kini siya na i-delete today. Delete ang nahurot mga partition para mabutang din na kinila lang usa kining unallocated. So delete sa nang mga delete man na hurot. So kanina lang ang mga bilin. Open na. Dili, ma-delete. Di na Bawal.
Wala man, ano man mo. Overthinker ka dyan ta. So, saan mo na sa click yan, di mo na madali. Oo, kaya allocated ka ni Masabot, wala pa siya ba? Divide, wala pa siya ma-partition mo. Oo, wala sudunan pa. So, kahit 256 man niya ang iyang kuhan, SSD. 256 ang iyang capacity, so na 238, 238. Of course, hindi man yun na perfect yung 256. Kaya naroon mo na yung mga system files. So, ang available is 238. Then, ito nang i-divide into 2 drives. So, sa purpose nga nang i-divide na ito into 2 drives, para ang imong partition is na ay storage para sa system files, mga installers, o guban pa ng mga files. Then, naapog ka storage para sa imong mga personal files, mga movies, mga documents. Dito nimo si Jai sulod. So kibali, pag open sa imong laptop or sa imong PC, duha ka drives ang available. So na kay drive C, ug na po kay drive D. So ang ato himuon, i-divide na to na siya into 2 drives. So naman katay 200 ilang ni 238. So ato himuon is ato lang ni sa himuon og 100 gig. Sorry. So 100 gig lang ta isa ang drive C. Pero dili din siya 100 gig kay mahitabo man god mag-allocate ta og reserve. So i-apply na to na siya. Dagan mo lagi na sir. 100,000 gig ba? Megabytes man na. So gigabytes, since megabytes Mega siya, lang. gig man to atong diskutan. So mega is million pa man na. So, ari kita sa 1,000 gigabytes, 100,000 gigabytes. That is 100 gig. So, equivalent na sa 100 gig. So, dali kita sa... So, nana. Automatic, create ang partition 1, 2. But, take note, kana sila din ha, is system o reserve na. So, ayaw dyan na sila hilabtik. Ayaw dyan na sila hilabtik. Kaya nga naman, para na sa inyo backup, kung sa system restore, kung bugs ang inyong mga system o ang inyong OS, pwede na dahil ninyo ma-restore pagbalik. So diha, kuha na sa dyan ng mga files, mga bata. So naatay 100 MB allocated o 16 MB, pero dili na ninyo siya pwede hilaptan diha. So dali alam din ta sa primary. Pero, as you can see, napatay 140 ring na gig, di ba? So pwede pa rin ninyo siya ma-allocate. Pwede pa ninyo sa mahimong another drive. So himuan na ito ng another drive, apply, then that's it. So nanatay, duha ka primary diha. So natay partition 3 o partition 4. So ang atong himuon ang partition 3 o 4 mga bata is ato ni silang i-format. Format ito daan, kini 3, click lang ng 3, pero make sure lang jud nga ayaw i-format ni pag-append ning sa taas. Yan ninyo necessary i-format na siya. So dire alang ta format. Then next format na sa drive partition 4. So pag once ma-format na ninyo ng duha ka drives kanang last 2 drives niya, click mong balik dito sa partition 3 kay para diha ninyo ibutang ang installation files. Mao na himo na to nga drive C. So ini siya. Then click lang tag next. Copying na tayo. So, dali naman ay din copying with files, installation, then installation updates. Wait, ka na actually mo. Pas-pas na later on. Hindi na tao. Uy. So, again, Paabot na pa mi sir. Ang pinag sa oras. Tanggalon na panahon pinaparbero play. Napay assessment. Sir, nga alas 2 na. Tanggalon na ka na ginaan. Pareha-pareha. Ay, sa. Ay, sakto.
Labog na lang na. Libre. Lala. Yay! Maraming sa mga bata. Sigurad ng tao, Pilipinas na rin. USA. Paglain na lugar, sir. Dahil ang atong keyboard layout, sundog lang ta sa US. Sa US lang ta. Then skip lang natin ha. Then no internet of course. I don't have internet connection sa ta. Then connect with limited setup. Yes. So next lang mo. Oh, Mara. Oh! Hi! Apple yarn. Butang na to si Benito. Windows man so high. Dili man mock. Almost there. Next lang mo. Wala na. Ano sana? Mara to, sir. Click ko dali dapat pasatak ko ni ito akong gihatag na Name. setup ninyo dito sa kantong. Tingnan ako sila pakimo. Tapos, Wala pa niyo office, pero dugangan na lang ninyo, install na lang ninyo. Pero sa atong exercise, tinatamang install office. Anyway, sa printing, naman tayo din dapat kami pa ba yung sir? WordPad. So si WordPad lang atong gamiton para mag-print kita mo. Bili lang siya.